Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB, ang inyong abang lingkod. Well, pag-usapan po naman natin ngayon, ito pong sinasabi ko na grabing magbanta si VP Sara. Tipong yung mag-ama, bawal pong galitin. Alright, so hindi po ito bagong balita. Pero, Diyos ko, makikita nyo yung bigat. Ako, hindi ko akalain na ito po ay totoo. Okay, nakita ko kasi ito sa ano no, na rin TikTok but Twitter, sa X. Etong post mismo ni VP Sara, no, under ng Sara Zimmerman Duterte. Leave me alone, Senator Trillanes. Sinong nakakaalala nito ng kanyang pagbabanta noong 2018? Yan, the last time a person irked me, I made sure to make it difficult for him to bring me down. And Speaker Boy Nograles. Ito po si Boy Nograles, ito yung kaaway ng tatay niya noon pa. No, karibal nila sa politika. Pero noong 2016, sinuportahan si Digong. And then noong 2019, nagkaroon ng ambush, ang napatay po, dalawang bodyguard ni Boy Nograles. Pero si Nograles ngayon, wala na ho, patay na. Namatay na siya. Siguro, natural cause ang kinamatay niya. And then dumalaw pa nga si Duterte sa burol nito ni Boy Nograles. Siya po ang tatay nito ni Lady Enred. Naalala niyo po ba si Lady Enred? Si attorney, si Congresswoman Migs Nograles. Yan. Ngayon, um, di ba nakaaway rin may mga hindi rin magandang pananalita si Pulong kay Migs kasi natatakot sila na baka tumakbo yan ng mayor at manalo. Oh. Baka maging hudyat na, maging simula na ng pagkalusaw ng mga Duterte sa politika, 'di ba? At saka yung mga Nograles ano to, aware na ito sa kanilang kalakaran at mga bata pa to. Ngayon ganito, sabi niya and Speaker Boy Nograles lost that election and was a billion pesos poorer. Like Speaker Alvarez, my advice to you is not to think of me and speak of my name, not even whisper of Inday Sara from your ugly lips. Leave me in peace in Davao City, or else you and your friends will spend more than a billion in the 2022 presidential elections just to make me insignificant. Let me repeat, do not bother me, and my slot will be available for a yellow senator for the 2019 elections. And President Duterte imagines you will be shot. On the other hand, I will make sure you are alive and in pain. Ang ina, I have been described as heartless by my mother. Please do not anger me so that you may remain relevant in the future generation, and you should listen to my mother. Banta niya kay ano. So akala ko po hindi ito totoo, no? So nag-research po ako at meron akong natagpuang balita po na totoo pala talaga ito. Ni Pangulong Rodrigo Duterte na patakbuhin sa pagkapangulo ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio sakaling hindi siya makadeklara ng martial law sa buong Pilipinas o hindi maging federalismo ang uri ng gobyerno. Base raw yan sa nakuhang impormasyon ni Senador Antonio Trillanes IV sa kanyang mga informante sa kampo ng Pangulo at magiging sa kanyang pagbasa sa mga pahayag nito. Sabi ni Trillanes, naghahanap daw kasi si Duterte ng paraan para protektahan ang sarili sa mga kaso pagkatapos ng kanyang termino. Okay. So, ito kasi kaya binabanggit niyan ni Trillanes. So, nagbanta si Trillanes niya na sasampahan ka namin ng kaso sa ICC dahil sa EGK. Sabi ni Duterte, di gawin mo. Sabi niya, bring it on. So, nagsampa nga ng kaso. Then, he realized na, putragis, pwede nga pala siyang madampot, no, ng ICC. So ginawa niya po, dali-dali na nag-submit ng break-up letter
sa ICC na kumakalas na Pilipinas. And then the following year, March 19 yata yun, na talagang formally wala na, effective talaga, hindi na tayo miyembro. So yan po yun. Okay? Now, eto, si Sara naman. Ikatlong option niya, kung ito ay hindi niya maitulak, yung option A, option B niya na yan, ay itutulak nila itong si Mayor Sara Duterte bilang presidente sa 2022. Pero magsisimula yung hakbang na yan sa pagtulak sa kanya bilang senador ngayong 2019. Daya dyan, naglabas na mensahe si Mayor Sara laban kay Trillanes. Sabi niya, leave me alone, Senator Trillanes. Binalaan din niya ang senador na ang winning taong kinainisan niya. Alam niyo kung bakit? Kasi binuking ni Trillanes yung plano. Di ba? Yung plano. Ngayon nagalit si Sara. Siniguro niyang nahirapang papagsakin siya. Natalo din daw ito sa eleksyon at naiwang mas mahirap ng 1 bilyong piso. Tulad ng sinabi niya kay Speaker Pantaleon Alvarez, payo niya sa senador, wag siyang isipin, baggetin man lang o kahit ibulong ang kanyang pangalan. Lubayan daw siya ni Trillanes kung hindi raw nito gusto mapagastos siya at kanyang mga kaibigan ng mahigit 1 bilyong piso para mabaliwala siya sa 2022 presidential elections. Diba? So, paano yun? Naalala ko lang kasi grabe ho yung pag-atake noon kay Leni Robredo araw-araw, di ba? So they have Maharlika, ganun din kay Trillanes, di ba? Talagang too much effort para masira yung mga potential na kalaban. And this is the same thing na nakikita natin na ginagawa rin po nila ngayon. Dati, ang inaalala lang ni Digong kasi baka masira si Sara, hindi na manalo. Diba? At yun na nga po, kaya nagalit si Inday dahil sa pinagsasabi ni Trillanes. Ngayon, ganun rin ang ginagawa nila. They thought na makakalaban nito ay si Martin Romualdez. Kaya, binanata nila araw-araw simula sa Tambaloslos. Diba? Issue. Kasabwat si Gloria Arroyo. Tapos, tuloy-tuloy yung paninira nila hanggang ngayon kay PBBM. Diba? Kasi kailangan masira nila si PBBM para kung sino yung kanyang i-endorso, sira din. Diba? Ganun ang diskarte nila. Ngayon, etong ganitong klaseng pagbabanta, nagre-reflect rito yung terribling effort na para sirain, di ba? Ang tatay, he coined the term dilawan sa mga kasamahan niyang dilawan. PDP laban, that is the same party. Nung tumakbo siya at hanggang ngayon, tinanggalan nila yung laban pero still PDP laban pa rin yan. Parehong partido pa rin yun. Diba? Ni Coco Pimentel. Ano yun? Shortcut. Hinijak nila yung partido. Diba? Tapos inamyendahan yung pangalan, kanila na. Diba? So, dito, nakita ko rito talagang ginastosan nilang maigi. Gaya sinasabi ni Sara na kung gusto mo na magkaroon ng yung slot ko, kung tatakbo sana siyang senador sa 2019 si Sara, sabi niya, it will be available. Magiging available ito para sa isang dilawan. Makakatakbo lang si Trillanes, pero hindi na nangangahulugan na mananalo si Trillanes noong 2019. Di ba? Yan yung mga nabalitaan ni Trillanes na plano ni Digong. Kasi may mga hudas din sa tabi niya eh. Alam mo ni Trillanes, si Mayor Sara, may matitira raw na pwesto para sa dilaw na senador sa 2019 elections. Kung ang kanyang ama raw, niniwalang balang araw ay mababaril si Trillanes. Paano, di ba, paano naisip ni Digong yun na talagang may culture eh. Totoo pong merong culture of impunity sa kanila. Di ba, puro patayan eh. Si Digong naniniwala na si Trillanes ay mababaril. Pero si Sara, ano naman ang gusto niya? Si Mayor Sara, sisiguruhin buhay ang senador pero nahihirapan. Paano niya pong sisiguraduhin na buhay ang senador? Ano yun? Ibig sabihin sila yung magpapatira kay Trillanes? Tama ba? Kasi as if parang kontrolado niya yung situation eh. I will make sure that he is still alive but in pain. Di ba? Napakasadista.
Kaya sabi ko, ano 'to nung napakinggan ko kanina, ano 'to? Ibig sabihin papatira nila si Trillanes? Si Digong, pababaril niya si Trillanes kasi sabi niya, naniniwala siya na darating ang araw mababaril si Trillanes. Si Sara naman, hindi naman gano'n ang gusto niya. Sisiguraduhin niyang buhay ito pero naghihirap. Abay matinding pagbabanta ito. Grave threat po ito dahil itong mga taong ito may kakayanang pumatay. Balitang-balita ang pinagagawa ni Digong sa Davao, ginawa niyang killing field nung araw. At inaamin niya yun publicly. Hindi siya nangingiming aminin yan. Di ba? Nilarawan na raw siya ng kanyang ina na walang puso, kaya babala niya kay Trillanes, huwag siyang galitin kung gusto nitong maging mahalaga pa sa hinaharap. Payo niya kay Trillanes, makinig sa kanyang ina. Proud pa talagang ipagmalaki no, na heartless siya base sa description sa kanya ng kanyang nanay. Grabe naman si Inday. Reaction ni Trillanes. Pero pinagkibit-balikat lang ni Trillanes ang mga salita niya ng first daughter. Basta sa akin, sinabi ko yung kailangan ko sabihin, magalit, di magalit, magdrama, hindi magdrama. They can deny it all they want. Parang si Duterte lang yan kung ano-anong drama na hindi raw sa tatakbo. Maraming naloko doon kasi alam hindi sa Pilipinas. Gustong-gusto ng mga botante yung nag-iinarte na kunyari ayaw. Sinabi ni Mayor Sara nitong linggo, hindi pa siya desidido kung tatakbo sa pagkasenador dahil depende raw ito sa resulta ng mga survey. Survey lang iya. Naalala ko lang rin di ba? Nung nagagalit si Duterte. Kaya nagsimula yung galit niya kay PBBM. Pinalala yung galit niya. Yung actually, doon naman siya nagalit kay BBM Noong 2021 na nakumbinse si Sara na mag-vice president. Kasi number 1 palagi si Sara pagdating sa mga survey. Diba? Kasi naman ang survey, that's one-sided Si PBBM, hindi niya sinasabing tatakbo siya kung anong posisyon. Ang sinasabi niya lang for national. Pero etong si Sara, ang sinasabi ng mga alipores nila, magpipresidente at yun ang expectation ng marami dahil tatay nga niya presidente. 'Di ba? So natural na lagi siyang nasa top. Ang kalaban niya yung mga dinurog ng tatay niya, 'di ba? Sa social media sila Leni Robredo, Trillanes, o Marrojas, kung sino pa yung mga nakakalaban nila sa survey noon. Si PBBM mababa rin kasi nga hindi siya nagko-confirm kung tatakbo ba siya. Pero nung mag-confirm si PBBM na tatakbo siya, umangat naman na po siya. And then, ito namang si Sara ang unti-unting bumababa. Hanggang sa dumating na nga yung petsa ng filing ng COC, angat pa rin si Sara, pero hindi naman natin masasabi na na sure win na siya base sa survey. 27. Ang tanong, ilan yung mga kalaban mo? 'Di ba? Pag pinagsama-sama mo 'yon, mas malaki pa rin ang probability na matalo ka. Paano kung isa lang yung pinatakbo nila? 'Di ba? Maraming possibility doon. Alangan naman kasi na yung mga umayaw sa'yo, tapos one-on-one na lang kayo, ikaw pa rin yung iboboto, babalik sa'yo, di ba? Parang malabo yun. So nagalit si Duterte noon kay PBBM, kaya sinimulan yung pulburon. Tapos itong sumunod, pinatindi nila noong January 28, di ba? Dahil way back September ng nakarang taon, hindi napagbigyan ng mga confidential funds si Sara na hinihingi. Kaya yung tatay, galit na galit kay SMR. Buti na lang po kay SMR, wala pa siyang pagbabanta, no? Lansi daw ni Pangulong Grabe. Hindi magbanta ni Sara. Kaya sabi, pwede pa palang magsampa si Trillanes ng grave threats. May malakas na ebidensya na siya. Tama. Pwede siya magsampa pa. Mahaba-haba naman ang prescriptive period ng ng grave threats Kasi sa threats, ang tinitignan dito, yun bang nagbanta may kakayanan na gawin ito? Kung may mga record na ng pagpatay o talagang siya mismo, inaamin niya dahil magsabi ka publicly that you killed the person. Diba? Pwede kang mapanagot. Ngayon, ang problema mo,
Sabihin mo ba na joke lang yun? Then you have to prove it that it was a joke. Hmm. Okay, so iwan muna natin to. Grabe si Inday, scary. No? Napaka sadistic.